Naghugas kamay si Pangulong Marcos Jr. sa pagpapa-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Sa biglaang press briefing kahapon sa Malacanang, sinabi po ng Pangulo na hindi siya nakialam sa naturang usapin, lalo pat hindi rin niya maaring utusan ng Kongreso para isulong ang anumang impeachment. Dati na pong sinabi ng Pangulo na aksaya lamang sa oras ang pagpapa-impeach sa Vice Presidente. Pero hindi naman daw pagsuway ang ginawa ng Kamara dahil ito'y ginagawa lamang nila ayon sa kanilang mandato. Pagliliwanag po ni Marcos Jr., hindi naman niya mga kaalyado ang naghain ng unang impeachment complaint. Humingi lang din daw po ng payo sa kanya ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos na sinabihan naman niyang igalang ang proseso kaya ito'y unang-unang pumirma. Sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. I didn't know you'd be the first to sign, though. It's your duty now. Yeah, and he didn't know na anak niya ang una na pumirma ng impeachment. Alright, so yan po ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang press conference sa Malacanang. Samantala, usapang impeachment pa rin mga kapatid. Sa Hunyo na raw masisimula ng impeachment trial ng Senado laban nga po kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, dapat daw pag-aralang maigi ang reklamo bago masimula ng paglilitis. Miyerkules ng gabi, nag-adjourn ang sesyon ng Senado nang walang pinag-usapang impeachment. Ang katwiran ni Escudero, wala sa agenda ang pagtalakay sa articles of impeachment na mag-aalas 5 na daw ng hapon na dumating sa kanila. Hindi raw umubra ang ura-uradang report sa plenaryo dahil kailangang suriin ito ng Senate Secretary. Kaya ang tingin ni Escudero, sa pagbabalik na ng sesyon sa June 2, ang pinakamaagang pupwedeng mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pagkatapos na rin yan ng 2025 midterm elections. Niliwanag po naman ng isang mambabatas na hindi naman daw minadali ng Kamara ang pagpapa-impeach nga kay VP Sara Duterte. Ayon po kay House Committee on Good Government Chairman Joel Chua, nagdesisyon ang mga mambabatas na pagsamasamahin na lang daw po ang tatlong naunang impeachment complaint para makabuo ng mas malakas na articles of impeachment laban sa bise na susuportahan naman daw ng mas maraming mambabatas. Ito raw ang rason kaya mabilis na nakakuha ng higit na 200 lagda ang resolusyon para nga sa pagpapatalsik sa Vice Presidente. Git pa ni Chua, pagpapakita raw ito na sinusunod ng Kamara ang kanilang mandato at patunay lamang na hindi sila rubber stamp o sunod-sunuran sa palasyo. Dati na pong kinontra nga ni Marcos Jr. ang impeachment laban kay VP Sara na anyay aksaya lamang sa oras. Kaya naniniwala po si Chua na sariling desisyon ng anak ni Marcos Jr. ang naging desisyon ni Congressman Sandro Marcos sa paglagda sa impeachment complaint. Si Congressman Sandro nasa tamang edad. Meron din po siyang pananagutan sa kanyang distrito. So, siguro naman, hindi naman all the time dapat siya po ay titiktahan ng kahit sino. Kung titingnan din naman po ninyo, yung po sa number 1 article, magulang po siya nakalagay dun. Siguro, maski ako rin po yung anak, kahit pigilan ako ng tatay ko, talagang pupunta rin ako. Dahil kung magulang ko na, pamilya ko ng nakalagay dito, medyo siyempre hindi rin naman talaga maganda yun. Yan po dinig ni House Committee on Good Government Chairman Congressman Joel Chua. Iginiit naman ng Makabayan Bloc na po pwedeng talakayin ng mga senador ang impeachment kay VP Sara kahit pa sila ay naka-session break. Ayon kay Kabataan Party List Congressman Raul Manuel, tungkulin ng Senado na talakayin agad ang impeachment, alinsunod po yan sa mandato ng saligang batas. Ayon pa kay dating Bayan Muna Congressman Nery Colmenares, naging public prosecutor noong taong 2012 sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Hindi naman kailangang nakasesyon ng mga senador para gumulong ang paglilitis. Sa katunayan, mas marami raw oras sa mga senador na talakayin ito habang naka-break ang Kongreso hanggang sa Hunyo. Ang paglilinaw naman ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi paglabag sa konstitusyon kung maantala ang pagtalakay ng Senado sa articles of impeachment. Samantala po naman sa ilang pang balita, nagkausap sa unang pagkakataon sina Defense Secretary Gibo Teodoro at ang counterpart niya
na si US Defense Secretary Pete Hegseth kahapon. Sa ginawang introductory call, tinalakay po ng dalawang opisyal ang patuloy na pagpapatatag sa defense cooperation ng Pilipinas at ng Amerika. Kasama po sa pinag-usapan ang pagpapanatili ng kaayusan sa South China Sea. Pati na ang pagpapalakas po sa kapasidad ng ating armed forces. Tiniyak din po ng bagong US Defense Secretary na ang patuloy na ironclad commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty sa Pilipinas.